Ayan o, I love Kiat. Ito yung barangay Kiat. Ito yung again guys, last na barangay or last na barangay ng nagtipunan Quirino banda rito. So, malapit sa kalsada. Sa may crossing yan eh. Conwap Bridge. Ito yung continuation ng rides natin nung nakaraan na dumiretso tayo dito sa dulo ng kalsadang ginagawa na kukonekta mula Dupax del Norte papunta ng Nagtipunan Quirino Province. So ngayon naman ang gagawin natin, since hindi tayo nakalusot doon, ang ipapakita ko sa inyo kung saan tayo pwedeng makaka-shortcut para makapunta doon sa Quirino Province na hindi na tayo dadaan sa Cordon Isabela kasi napakalayo nun mga brother. Merong shortcut dito sa Dupax del Norte na kukonekta papunta ng bayan ng Kasibo. So ayan siya sa unahan natin. Bayan ng Kasibo ang target natin, tapos since hapon na, baka doon na rin tayo maghanap ng mapag-overnight tapos kinabukasan papakita ko sa inyo yung kalsada. Shortcut to, nadadaan sa isang minahan. Ito yung pinaka main road dito bale. Ito yung daan na sinundan natin sa nakaraang video hanggang narating natin yung pinakadulo niya. So ngayon naman kakanan tayo dito. Dire-diretso na yan at itong mga bundok na yan sa unahan, yan yung tatawirin natin. Sa kabila ng bundok na yan, yan na yung Kasibo. Nandito tayo sa Makabenga. Tang, abay, so dito yung mapanjay Kasibo. Diretso lang dito na. Oo, wait. Thank you. Ito na. Dinouble check ko lang. Ay. Ganda, solid yung kalsada dito. Solid. 2 lanes. Panalo. May signal lang smart dito kaso halong walang internet. Signal lang siguro to pang tawag, parang ganyan. Ang gamit nila dito sa Upper Dupax del Norte hanggang sa Nagtipunan, doon sa pinuntahan natin, sa kasulok-sulukan ng Nagtipunan, Quirino Province, ay wifi. Hindi ko na itatanong kung anong wifi ang nagkikater dito, pero yun ang gamit nila kasi walang signal ng mga networks dito. Yan ang mga tatawirin nating mga kabundukan para marating ang bayan ng Kasibo, the Orange Capital. Ito nga ba, hindi ko sigurado eh. May mga konting landslide lang na ganito. Pero yung kabuuan ng kalsada so far ang ganda. Grabe tong Delica na to, no? Bentang benta kahit dito sa Dupax del Norte. Sana dito. Kasibo ng poblasyon, Kasibo.
Dito sa taas, thank you. Saglit lang pala itong backdoor dyan mula Dupax del Norte papunta rito. I think 20 minutes lang ata yan. Ito na, lalaki ng patak ng ulan. Good luck. Anyway, maghanap tayo ng mga pag-overnightan dyan. Kung wala, diretso natin to hanggang sa Nagtipunan Quirino. Or hanggang sa Quirino rather. Tanggal tayo ng camera muna kasi hindi na to waterproof sa akin. Ito yung nag-iisang hotel dito mga brother. At least based sa sa Google Maps. Ito yata ito, mahaba na to. Good morning. Ayan, tutuloy natin ang biyahe. Diretso natin to ng Quirino Province. At least dun sa pinaka main road. Para makita nyo yung dinaanan ko. At makita nyo itong pinaka shortcut kung manggagaling kayo ng Aritao or Dupax del Sur to Dupax del Norte. And then dito sa Casibo, and then kukonekta na kayo papunta dun sa taas, sa may Minahan. Dipidio mining ata tawag nila doon. Pero anyway, dadaanan natin yan mamaya. Pero in the meantime, papacheck ko lang yung bolt ng stand kasi naglulus na naman to. Hindi kasi ito yung original niya. Saan pa yung ibang motorcycle shop dito? Aside dyan. Meron sa taas? Baliktad dito. Dapat mag-rides kayo dito tagulan para umaraw. Sarado pa yung mga ano rito, mga shop. Ito shop to eh. Ayun, napagawa na natin yung side stand. O nga pala guys, picture lang ako dito ha. Via Casibo. Municipal Hall ng Casibo. Kape-kape. Kape-kape pao. Ito na, pa-exit na tayo sa poblasyon ng Casibo. Ito yung patunay mga brother na sobrang lakas ng ulan dito kagabi. Sobrang brown yung tubig niyan. Kala mo bumabagyo kagabi. Na sobrang lakas. 2 lanes, may road markings pa. Saan ka pa? Ang ganda ng kalsada. Hindi ito yung inaasahan kong back road na magkokonekta mula Aritao papunta ng Quirino Province. Ang ina-expect ko actually parang barangay roads lang. Hindi pala. Kita nyo naman kung ano itsura ng kalsada, gano'ng kalapad yan. Tsaka marami ring dumadaan dito. Marami na kami nakakasalubong na itong kasabay ko. Kami basang-basa yung kalsada. Tapos medyo makulimlim pa. I mean, sumisilip-silip ng konti si haring araw pero hindi full blown. Kape muna tayo. Dahil naantok na ako. Ayan, sa mga daan-daan makikita mo dito yung mga tanim na mga orange. Ito orange to. Itong kanan natin. Ayan o, marami-rami rin yan. Dito pala yung taniman talaga oh. Ayan, napakarami yan. Kala mo kalamansi lang mga brother, malalaking kalamansi. MVNHS.
Kapisaan Caves. Yan, may mapapasyalan din kayong cave dito. Ito yung parte dito sa may mga bato-bato na to. Kita mo na mga cave dyan sa gilid. May mga caves na kayo makikita dito sa gilid-gilid lang. Ayun, cave oh. Cave sa likod lang ng bahay. Ito, taniman ulit ng orange. I think dalandan tong tinatanim dito, hindi yung parang orange na ano, pongkan parang ganyan. I think ito yung dalandan na sinasabi. Dito na tayo kakaliwa. Ito, bagong bago pa nga tong kalsada na to. Dire-diretsuhin lang natin to hanggang marating natin yung minahan. Ito, halos tuktok na ng bundok. Ito yung nangyari dahil sa pag-uulan kagabi. Nag-aanod na naman yung mga tinambak sa gilid. Anyway guys, ito na yung minahan. Welcome to Barangay Didipio. Ayan. Finally, dito na tayo sa Barangay Didipio. Tanaw na natin mula dito yung pit, yung mining pit, yung hinuhukayan nila dyan. So, dadaan tayo dito sa gilid niya. Bababa tayo, dadaan sa gilid. Sabay akyatin natin ulit yung isa pang bundok na yun sa kabila para makarating tayo sa Cabarugis. Good progress. Walang problema yung kalsada dito. Let's go. Eto na naman mga Delicas. The Delica team. Puro Delica. Delicado. Nagmisto lang lawa ang minahan. Didipio. Oy, konting off-road. Yeah, boy. Shock to lang. Kala mo hindi nagmimina, no? Kala mo nag-uukay lang ng mga ano, mga bato-bato, mga graba, mga ganun. Pero yun na pala yung mina dito. Hindi mo halata. Hindi katulad dun sa ano, Felix Mine. As in talaga bundok yun eh. Yung kulay ng lupa dun, parang kulay ginto rin. May halata mong minahan talaga yun. Ito hindi, akala mo gumagawa lang sila ng dam eh. O hindi to mismo yung hinuhukayan, baka sa taas. Ewan ko lang. Pero ito kasi yung pinakamalaking part na nakikita natin eh, mula dito sa daan. Baka sa taas nga yung minahan talaga. At ito na nga. Didipio, Cabarugis, Difon, Quirino, Santiago Isabela. Ayan. Ito na yata yung Barangay Didipio. Maganda rin dito. Kalsada same pa rin quality, malapad. Kompleto rin sila dito actually sa Barangay Didipio na to. May gasoline station ako nakita rin kanina. Motorcycle shop, mini grocery store, hardware. Hindi ako nakakita ng hardware. Bakit na tayo sa bundok? Kasi pababa punta sa minahan. Itong kalsada na to, papakanan. Ayun, may tatak dyan, may marker dito, Didipio Mine sabi.
Yun. Uy, ang taas din na falls na to. Anong pangalan niya? Patong-patong na tatlo yata or dalawang falls. Meron pa doon galing doon. Paliko kasi yan eh. Pag ganyan, pabagsak, pabagsak dito, tapos meron pa dito sa tabi niya. 'Di ba? Oha, oha. Ito medyo mababang off-road yan pero flat siya. Seryoso yung mga mandadaanan kong barangay dito, walang katao-tao masyado. Makakita ka lang yung mga nakaupo sa tindahan. Pero yung mga naglalakad wala kang makita. Parang may high school na dito ah. Okay, DBB Kabarugis na tayo. Woo! Kabarugis na tayo finally. DBB pangalan ng barangay na to. Itong Kabarugis ay part na to ng Quirino. Alright. Halo-halo muna tayo. May nakita akong halo-halo dito. Halo, halo. Sagmano halo-halo nang? May saman? "5:30 ng hapon. Ito padilim na to. Actually naghanap ako dito ng campsite. Dito tayo ngayon sa Bayumbong. Actually nasa Kawayan Isabela na ako kanina. Meron sana akong pupuntahan doon kaso nga lang nag-change of plan tayo. Bumalik ako dito papunta ng south. So nandito na ako inabutan sa Bayumbong. Hanap na lang tayo ng campsite dito. Meron akong nakitang campsite malapit dito sa akyatan natin bukas kasi ang goal natin bukas ay papasadahan ng backdoor mula Ambagyo papunta ng Tinok. Malayo-layo pa. Ay, ito. Ayan. Ay, marami tayong mga kasama rito. Sige po. Kita nyo to? Kala nyo gawa sa semento yan. Hindi yan. Totoong gulong yan mga brother. Ganyang kalaking gulong. Ito susukatin ko. Pangkalahatan siguro around 7 feet, 8 feet to. Kaya kalaki tong gulong na to. At yung ginagamit usually ng mga nagmimina ng mga ganyan. Sa mining Camp Nueva Vizcaya. Ito na nga sinasabi ni ate baka umulan. Ito na nga. Maambon na. Walang yung buhay yan. Pa-summer na mga brother. Ganto yung nangyari sa akin kahapon. Alas 3 pa lang ng hapon pagdating ko sa Kasibo. Baguio. Wala na. Good morning guys. Dito pa rin tayo sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. So paanan to ng Ambagyo. Bale, kapitbahay ng Ambagyo. Dito tayo sa campsite. Nakalimutan ko ng pangalan ng campsite na to. Pero anyway, naipakita ko naman to kahapon. Magdamag yan mga brother. Ito, maambon pa rin. Kagabi malakas yung ulan dito. Yan. Kaya ako nandito ay para tagusin sana itong backdoor na to mula Ambagyo hanggang sa Tinok. Asipulo, Tinok. Tapos bababa na tayo ng Bocod, paakyat ng Baguio, pauwi ng Tarlac. Yun dapat yung ruta natin dyan. Kasi itong dalawang Osmo action camera ko wala nang takip sa gilid. So hindi natin sila pwedeng gamitin sa basa, sa underwater o kaya sa gantong umuulan. Kasi wala nang takip yun sa gilid niya.
Yeah, magantay lang ako ng siguro mga hanggang alas 10 kung hindi titila yan, hindi gaganda ang panahon, which I doubt na gaganda yan. Dahil kagabi pa to kahapon pa to. Kung hindi natin magagawa to ngayon, siguro hindi ko na lang gagawin yan. Itong ang Baguio to Tinok. Nakaka-disappoint lang itong weather na to. Sabi ko babalikan ko to sa summer. Ngayon, March 7 na, umuulan pa rin. Ito na yung epekto ng pagkukulim-lim Nueva Vizcaya. Ito yung liwanag dito oh. Pagkasinan itong natatanaw natin mga brother. Yung dinaanan natin yan, ilang metro lang yung layo, pagitan. Umaambon. Dito sa part ng Pangasinan, ayan oh. Napakaliwalas. Diyos ko Lord.